Uy, January na naman! Ito ay tinatawag ding Ati-Atihan Month. Hindi lang ito umpisa ng bagong taon. Para sa mga taga-isla ng Panay, ito yung buwan kung saan nagigising ang mga kalye. Lalo na sa mga probinsya ng Aklan at Iloilo. Ang tunog ng drums, parang pinagsama-samang tibok ng puso ng madla. At dito, makikita mo ang dagat ng mga mukhang nababahira ng uling at pinta. Bakas ang kasiyahan at nagniningning ang mga mata sa debosyon. Excited na ba ang lahat? Tara at sabay-sabay nating i-explore ang dalawa sa pinakamasasaya at pinakamakulay na festival sa Panay Island. Ang Ati-Atihan Festival sa Aklan at ang Dinagyang Festival sa Iloilo. Dalawa ito sa pinakasikat na selebrasyon sa bansa. Madalas silang napagkakamalang pareho. Kasi nga naman, parehong may drums, may tribes, may mga face paints, at pareho ding alay para sa Santo Niño. Pero maniwala kayo, magkaibang-magkaiba ang vibe ng mga ito. Ang probinsya ng Aklan ang tahanan ng orihinal. The OG, the mother of all festivals. Ang Ati-Atihan. Isa ito sa mga pinakamatatandang festivals sa bansa. At dito rin sinasabing nagmula ang maraming Santo Niño festivals sa Pilipinas. Kung ang hanap mo ay isang experience na ikaw mismo ang bida, dito ka. Walang barriers dito. Pwede kang makisayaw, makisabay, at makihalo sa mga tribes. At dito, uuwi ka talagang may bahid ng uling sa muka. Isa itong simbolo ng pakikiisa sa mga katutubong ati na unang tumanggap ng Kristyanismo sa Panay. Ang music dito, hypnotic. Paulit-ulit na tunog ng drums at lyre na para kang hinihilang sumayaw ng walang humpay. It's gritty, it's chaotic. Pero para sa mga namamanata, sobrang solemn din ito. Makikita mo ditong may mga may hawak ng beer sa isang kamay at imahe ng Santo Niño sa kabila. At doon, mararamdaman mo ang magic ng Ati-Atihan, ang perfect blend ng street party at religious devotion. Pero alam mo bang hindi lang sa iisang lugar nangyayari ang Ati-Atihan? Kung bitin ka sa isang araw lang na sayawan, pwede kang mag-ati-atihan hopping sa buong probinsya ng Aklan. Yes, you heard that right. Buong January, non-stop ang saya. Simulan natin sa bayan ng Lezo para sa kanilang selebrasyon na ginaganap tuwing early January. Warm up pa lang yan. Pagdating ng second Friday and Saturday of January, sugod na sa bayan ng Malay. At dahil nandun na rin naman tayo,
pwede nang tumawid sa Boracay para ipagpatuloy ang selebrasyon hanggang Sunday. Imagine, ati-atihan sa beach? Solid yun! Mid-month, January 14 to 15. Sa bayan naman tayo ng Makato. At pagdating naman ng third week of January, doon naman tayo sa bayan ng Malinaw. Then comes the big one. Sa third Sunday of January, sabay na magdiriwang ang Kalibo at ang bayan ng Batan. Pero kung pipiliin mo ang Kalibo, Sabado pa lang dapat nandun ka na dahil eto talaga ang peak ng energy. Hindi pa tapos. Kung may konting hangover ka pa, pampagising ng dugo ang Altavas sa January 21 hanggang 22. At para sa grand finale, sa 4th Sunday of January, dayuhin naman natin ang bayan ng Ibahay. Grabe! Halos araw-araw may ganap sa Aklan. Isang buwang puno ng fiesta at merrymaking sa iba't ibang bayan. Pero, iisa lang ang diwa. Ang magdiwang kasabay ng pagpapasalamat sa Santo Niño. Kung ang hanap mo naman ay isang visual feast, isang mala-Broadway level performance sa kalsada, Iloilo City is the place to be para naman sa Dinagyang Festival. Itinatag ito noong 1968 at ipinagdiriwang ito kada ika-4 na Sabado at Linggo ng Enero. Sinasabing ibinatay ito sa ati-atihan ng Aklan. Tinatawag din itong Queen of all Philippine Festivals at hindi ito biro. Ang Dinagyang ay isang visual overload ng artistry at disiplina. Dito, ang street dancing ay isang high-octane competition. Habang nakaupo ka sa grandstand o nakatayo sa sidelines, masasaksihan mo ang bunga ng ilang linggong ensayo, complex choreography, intricate costume designs, electrifying music. Lahat ng ito ay nagiging isang makapangyarihan at masining na kwento ng debosyon sa Santo Niño. Sharp, precise, at tunay na breathtaking ang artistry ng mga Ilonggo. So, which one do you choose? Why not both? Hindi naman kasi magkalaban ang dalawang festivals na ito. Magkaibang anyo lang sila ng iisang pananampalataya. Kung gusto mong sumayaw hanggang sumakit ang paa, mawala sa sarili sa gitna ng kasiyahan at maging bahagi ng isang malaking komunidad, sa ati-atihan ng Aklan mo ito mararamdaman. It's raw, unfiltered, and deeply spiritual. Kung gusto mo namang masilayan ang highest level ng cultural performance at theatricality sa bansa, mararanasan mo naman ito sa Dinagyang Festival ng Iloilo. Ito ay para sa mata at para sa pusong humahanga sa dedikasyon at galing ng sining. Polished, grand, at isang tunay na spectacle. Sa huli, kahit saan ka man mapadpad, sa maingay at masayang kalsada ng Aklan o sa engranding entablado ng Iloilo, iisa lang ang puso ng selebrasyong ito, ang pagpapasalamat at ang pananampalataya sa Santo Niño. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-book na ng ticket, mag-empake na ng gamit, at humanda ng mapaos sa kasisigaw at mapagod sa kasasayaw. Dahil kahit gaano man kaingay ang tambol,
Sa dulo, iisa pa rin ang sigaw natin. Viva Señor Santo Niño! Viva kay Señor Santo Niño! Viva! Samahan niyo ulit ako sa susunod upang tuklasin ang panay, isang biyahe, isang kwento at a time. Ako si Peach Ledesma at ako ang inyong Panay Explorer.